Maalma ang mga residente ng lupang pangako sa Payatas, Quezon City sa pagpapaalis sa kanila para bigyan daan umano ang pagpalawak ng sanitary landfill doon. Pero gate ng mga otoridad, delikadong tirhan ng lugar sa paanan ng gabundok na basura. Saksi si Sandra Aguinaldo. Animo ito rin ang lupa ang kinatitirikan ngayon ng bahay na ito sa Phase 2 ng Lupang Pangako sa Barangay Payatas, Quezon City. Ang lupa kasi sa paligid nito, hinukay na. At ang mga katabing bahay, inalis na para umano bigyang daan ang pagpapalawak ng sanitary landfill ng Quezon City Local Government. Paraan daw ito para mapilitang umalis ang mga residente ayon kay Susan na 26 taon ng residente ng Lupang Pangako. Paano po hindi mapipilitan ang tao? Idinidikit po nila yung basura sa bahay ng dito sa mga kabahayan. Paano po hindi aalis? Mangangamoy po yung basura. Siyempre hindi po makakatagal yung mga tao dyan. Gaya si Susan ng maraming residenteng may hawak ng certificate na ibinigay sa kanila ni dating Quezon City Mayor Jun Simon noong 1990 bilang mga qualified beneficiaries daw ng Community Mortgage Program. Sa ilalim ng programa, pwedeng ganap na mapa sa kanila ang lupa. Isang prosesong mabagal pero patuloy raw na gumugulong mula pa noong termino ni dating Pangulong Cory Aquino. Yung mga requirements po nito, kapag na-comply po lahat ng requirements na ito po ang magsasabi na iyon na itong lupa na to, meron na po kaming subdivision plan approval ng city government. At the same time po, meron po kami kanya-kanya kaming may mga city ordinance. Sino ho ang nauna dito, ang basura o ang tao? Ang tao po. January 9, 1988 po kami dito. Pero ayon kay retired Colonel Jamil Haymalin, pinuno ng Payatas Operations Bureau na naglibot sa lugar kanina, delikado raw tirhan ng tao ang paanan ng gabundok na basura. Katunayan noong July 10, 2000, mahigit 200 ang patay at marami ring sugatan dahil sa pagguho ng basura na umabot sa ilang mga bahay sa lugar. Pero sa ngayon, voluntaryo umano ang pag-alis ng mga residente. Total of 1,291 ang natulungan naming lumikas galing dito. Pagkatapos binibigyan ho namin ng financial assistance. Dagdag ni Haymalin, kalaunay gagawing eco park ang lugar, bagay na ayaw paniwalaan ng mga residente. February, I understand, they will issue the letter to them, giving them 1 month to talk to us or talk to the City Hall or they prepare to stay talaga. Then March, they will conduct the administrative demolition. Pero ang marami kong nakausap, hindi raw lilisanin ang lupang ipinangako sa kanila. Ang basurang itinapon ng iba, natutunan na raw nilang mahalin. Kahit pa ito rin ang halos kahalikan at kaagaw sa pwesto ng kanilang mga tahanan. Sandra Aguinaldo ang inyong saksi.